Connected ka ba talaga o feeling mo lang? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na gusto po manang batiin ng happy birthday ang aking kaibigan, si Brother Alvin Bernales. So, nung kamakailan lang, dinala ko po yung misis ko dyan sa Bustek and Bulalugaw. No? Enjoy na enjoy ng misis ko. So, happy birthday sa iyo kapatid. At patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. Now, yung topic po natin ay patungkol po kay Jesus, the true vine. So, when Jesus declares Himself the true vine, He reveals that all spiritual life, growth, and fruitfulness come from union with Him. Israel was often pictured as a vine that failed to bear fruit. But Jesus stands as the faithful and life-giving source His people can depend on. Those connected to Him receive sustaining grace that enables genuine obedience, endurance, and transformation. Sabi po ng ating Panginoon Jesucristo sa John chapter 15, actually buong chapter po na yan, patungkol po yan kay Jesucristo bilang the true vine. So sabi po ni Jesus, John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, Jesus is the source of life. Ang ating Panginoon Jesucristo po, siya po yung pinaka-source ng buhay. Not just life, but eternal life. Yung picture po, yung gustong iparating ng ating Panginoon Jesucristo, yung larawan. Siyempre, habang nagsasabi si Jesus, nagkukwento siya, mapipicture mo talaga, ma-imagine mo eh. Sabi niya, I am the true vine. Ako yung puno ng ubas. Kayo, mga disipulo ko, kayo yung mga sanga. Now, kung ang sanga ay putol, ibig sabihin, hindi connected kay Jesus, ang tawag dun sa sanga na yun ay patay. Walang buhay. So, kapag connected ka kay Jesus, you have life. Ano mangyayari sa isang sanga na connected sa puno ng ubas? Magkakaroon ng dahon, mamumunga, at yung bunga ay mapapakinabangan ng kumakain ng marami. Now, Jesus is the source of life. Apart from Jesus Christ, you can do nothing. Kaya po, sabi ng Panginoong Jesucristo dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. That is our relationship. Yan yung relasyon ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples. Yung mga disciples, hindi kayo mabubuhay, hindi kayo magkakaroon ng meaningful life kung hindi kayo connected kay Jesus. So Jesus is the source of life. He gives eternal life. Not just life, but He gives eternal life. Buhay na walang hanggan, buhay na makabuluhan. Isipin niyo po, kung kayo hindi kayo nakilala sa Panginoong Jesucristo, nabubuhay lang kayo, nagtatrabaho, binubuhay niyo yung mga pamilya ninyo. Because wala kay Jesus Christ, apart from Jesus Christ, your life is going to be meaningless. Walang kabuluhan, walang direksyon, walang patutunguhan. Kaya po napakalaga na tayo, maunawaan natin na tayo yung mga sanga lamang. Hindi tayo ang source. Si Jesus yung source. Yung sanga, pag connected yan sa puno, yung sustansya mula sa ugat, dumadaloy sa puno, patungo sa sanga. At doon nagkakaroon tayo ng purpose. Nagkakaroon tayo ng kabuluhan. Kasi ano bang purpose ng sanga? Ang purpose ng sanga, mamunga. Kung ang sanga ay putol, walang buhay, hindi mamumunga yan. Kahit anong mangyayari yung putol na sanga, hindi mamumunga yan. Pangalawa po, we are nothing apart from Jesus. So sabi ni Jesus dito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. That's our relationship. Kailangan connected. Ang nananatili sa akin
at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. So, kapag connected ka kay Jesus, magbubunga ka ng marami. Now, when it comes to being fruitful, marami po yan mga kapatid. Makikita niyo po yan sa ibang mga talata sa Biblia na yung connection kasi natin kay Jesus sa pamamagitan ng Santong Espiritu Yung Espiritu ni Jesus na nanahan sa atin, magbubunga yon. Halimbawa po niyan, tingnan nga po natin sa Galatians chapter 5, 22 to 23. Sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po ay ilan sa mga bunga ng Santong Espiritu. If the Spirit of God is in your life, the Spirit of Christ is in your life, hindi pwedeng hindi ka iibig. Hindi pwedeng mag-develop yung pag-ibig mo sa Diyos at sa kapwa. Meron talagang pag-ibig. May kagalakan. Kahit na wala kang pera, kahit na minsan kulang ka sa pambayad ng apartment, minsan kulang ka sa pang-tuition, meron ka pa rin kagalakan. Hindi nawawala yung kagalakan kasi galing yun doon sa puno ng ubas na dumadaloy sa iyo. That's the joy of Christ. Meron kang kapayapaan, may kapanatagan ka, merong kapayapaan na binibigay sa iyo ng Diyos kahit ang dami mong problema, ang dami mong pagsubok. Merong pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Ilan lamang po ito sa mga bunga ng Santong Espiritu at bunga ni Kristo sa ating mga buhay. Now, apart from Jesus Christ, we can do nothing. Kung tayo mga sanga ay hiwalay dun sa puno, walang magbubunga. Hindi tayo magkakaroon ng kabutihan. Bakit? Di naman tayo connected kay Jesus Ang kabutihan nanggagaling yan kay Jesus. Ang pag-ibig galing yan kay Jesus. Ang kapayapaan galing yan kay Jesus. Pag putol ka kay Jesus, you will never experience these things. Kasi yung totoong kapayapaan na hindi maipaliwanag ng mundo, galing yun kay Jesus. Yung kaligayahan na hindi maunawaan ng mundo, na bakit masaya ka pa rin, kahit ang dami mong pagsubok sa buhay, galing kay Jesus kasi yun So apart from Jesus Christ, you cannot have these things. You cannot be good. You cannot be patient. You cannot be loving. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. And pangatlo po, discipleship is a vital blood connection. So isipin niyo po yung puno, may sanga. Meron dong parang sap o parang yung sustansya or dagta, no? Na nananalaytay doon sa puno patungo doon sa sanga. Pero sa atin po, yun po ay dugo ni Kristo. Yung nagko-connect sa atin kay Jesus. Kaya tayo nagiging kapamilya ni Jesus dahil po sa kanyang dugo. I-explain ko pong mabuti. Sabi po ng Panginoong Kristo dito pa sa Matthew chapter 12 verse 50. Sabi ng mga tao kay Jesus, Jesus, nandito yung nanay mo tsaka yung mga kapatid mo, hinahanap ka. Sabi ni Jesus Christ, sino yung nanay? Sino yung tatay sinasabi niyo? For whoever does the will of my Father in heaven, sabi niya, is my brother and sister and mother. Sabi niya, yung gumagawa ng kalooban ng Diyos Ama, yun ang aking ama, ang aking kapatid. Luke 8:21, sabi dito, my mother and brothers are those who hear God's word and put it into practice. Ang aking ina at ang aking mga kapatid, meaning to say, ang aking kapamilya, ay yung gumagawa ng kalooban ng Panginoon. So, discipleship, ibig sabihin ng discipleship, you obey God. You follow the Lord Jesus Christ. That makes us connected to Jesus. That's our blood connection. Nagiging pamilya tayo ng Diyos because we're doing the will of God. So, pakatandaan po natin yan, mga kapatid, kasi dito sa John chapter 15, hindi niyo po makikita rito si Judas na parte nito. Si Judas kasi ay feeling lang connected kay Jesus. Pero hindi talaga siya connected. Connected lang siya sa pangalan. Mamaya sa separate video explain ko na patungkol kay Judas. Kasi si Judas, isa siyang halimbawa ng isang sanga na pinutol. At dito sa verse 6 sabi rito,
Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Walang kabuluhan putol kay Jesus, sinunog na lang. Anong pinagkaiba natin kay Judas? Si Judas, sa pangalan lang, disipulo ni Jesus. Pero hindi siya totoong disipulo. Hindi siya totoong blood connected to Jesus. So discipleship is a vital blood connection. Now, paano po natin ito isa sa buhay mga kapatid? Number 1 po, remain as a branch in the vine. Ang connection po natin kay Jesus ay vine and branches. Kailangan po nating maging connected sa Kanya. Paano tayo magiging connected sa Kanya? Obedience, discipleship, abide. Kaya po dito paulit-ulit sa John chapter 15, paulit-ulit sinasabi yung salitang remain. Ang ibig sabihin po ng remain, mga kapatid, ay manatili. Kasi nga, vine siya Siya yung puno ng ubas, tayo yung branches. So, kailangan talagang manatili. Paano ka mananatili? Discipleship. Yung continuous obedience. Sumunod sa kalooban ng Panginoon. So, remain as a branch in the vine. And number 2 po, live as a disciple to prove your connection. During this time po kasi mga kapatid, si Judas, humiwalay na kay Jesus. Saan siya papunta? Pumunta siya doon sa mga punong saserdote, mga chief priest, para traidorin si Jesus. In a way, sinasabi ni Jesus Christ dito, ang dami kong sanga, ayan, kayo mga sanga, pero yung ibang sanga dito, putol na. Wala talagang connection. Connected lang sa akin by name. Sa pangalan lang, one of the 12 disciples. Pero hindi talaga disciple. Kasi hindi namunga yung banal na spirito sa kanya. Hindi namunga yung katuruan ni Jesus kay Judas. Hindi talaga siya naging tunay na disipulo. So, live as a disciple to prove your connection. Paano mo malalaman na connected kay Jesus? Na hindi feeling lang? Pag nabubuhay ka bilang tagasunod ni Kristo. Not just a listener, but someone who follows. Not just a listener, but a follower. Pangatlo po, bear fruit, love and joy for the glory of God. Pag binasa niyo po ito, mga kapatid, makikita niyo po rito yung yung puro love. Remain in me, and then sabi dito, as the Father has loved me, so have I loved you. Talagang remaining in the love of Christ. At ang resulta po nito talaga, kumbaga sa bulaklak, kumbaga sa puno na namumulaklak, mamumulaklak ka ng pag-ibig at kaligayahan. Verse 11 nga, ang sabi dito, I have told you this. Alam niyo ba mga disciples, sabi ni Jesus, kaya ako sinasabi sa inyo to? I have told you this so that my joy may be in you. Tanong mga kapatid, gusto mo ba yung kaligayahan ni Kristo mapunta sa iyo? Pakinggan natin mabuti itong John chapter 15. Isabuhay natin. Maging follower talaga tayo ng ating Panginoon Kristo. Doon mo lang mararanasan tong verse na to. So that my joy may be in you. And that your joy may be complete. Parte po ito ng bunga ng bukod sa discipleship and continuous discipleship, no? Kasi magkakaroon din tayo ng mga disciples natin. Bunga rin yun Pero yung immediate dito na may experience mo, joy At sabi dito, so that your joy may be complete. Magkakaroon ka ng kompletong kaligayahan. At yan po ay kaligayahan ni Kristo. So that my joy may be in you and that your joy may be complete. Kaya mga kapatid, ang tanong, gusto mo ba ng ganitong kaligayahan? Hindi mo ito mararanasan kung feeling disciple ka lang. Dapat true disciple of Christ. Para po sa ating discussion, what does remaining connected to Jesus look like in your daily routine? Anong ibig sabihin na connected ka kay Jesus araw-araw? No? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at tayo po'y manalangin. Father, I humbly come before you, acknowledging my sins and shortcomings. Forgive me for the times I have drifted from you, trusted my own strength, and failed to do your will. Cleanse my heart and renew my spirit through Jesus, the true vine. Draw me back into close relationship with Him
that I may abide in His love and depend fully on His grace. Align my desires with yours. Teach me to obey your word and empower me to live for your glory. May my life bear fruit that honors you and reflects Christ. I commit myself to walk in your will each day. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Brother Dennis and Elsie na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Na kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.